Alam mo yung pakiramdam once ma-observe mo kung paano ang lahat ay may kanya-kanyang bahagi sa iglesia. Mapapaisip ka na ang dami talagang ginagawang mabuti ng Lord. Ramdam talaga yung galaw ng pagmamahal niya sa lahat ng paraan. It's not really about the place, but it is still a home I want to care for dahil dito ako pinapalago ng Panginoon. Kaya, paano pa nga ba ako makakatulong sa burden para sa tahanang to? Meron tayong kapatirang bayanihan. It's our pledges every first Sunday of the month saved for our worship center's financial burdens. Para kay Lord at sa gawain niya to. After all, our giving should always be because we love the Lord Jesus. Kaya maliit man o malaki ang ating maibigay, kung lahat ay nagtutulungan, ito ay magiging makabuluhan. Join us in giving every first Sunday. Bayanihan tayo para kay Lord at sa kanyang iglesia. Isang araw po sa ating lahat. Paari po bang palakpakan muna po natin ang ating Panginoon. Pasalamatan siya at purihin siya sapagkat siya'y tapat at mabuti sa ating mga buhay. Napakabuti po ng ating Diyos at tapat siya sa kanyang mga pangako at salita. At tanging sa biyaya lamang po niya kaya po tayo naririto ngayon. At ang mabuhay lamang po sa panibagong umaga ay isang malaking pagpapala, grasya at biyaya niya na dapat na nating ipagpasalamat sa ating Panginoon. Kaya naman po inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo. At sa umaga pong ito, atin pong idulog sa Kanya ang bawat nating alalahanin, ang bawat nating dinadala sapagkat nakikinig siya sa atin. Dumulog po tayo sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Aming Amang Banal, kami po, Panginoon, ay lumalapit sa inyo, Father. Nagpapakumbaba, aming Ama. Patuloy na nagpapalinis, Panginoon, ng aming mga puso, aming Diyos. Father God, wala po kaming magagawa, Panginoon, malibang sasamahan niyo kami, Father God. Salamat po, Panginoon, sa biyaya niyo, Father God. Sa grasya niyo, Panginoon, sa pag-ibig niyo na siyang sumasama sa amin, Panginoon, sa bawat araw. Aming Ama, salamat Panginoon dahil patuloy kang tapat Panginoon sa aming mga buhay. Salamat Lord God dahil patuloy kang kumikilos Panginoon sa aming mga buhay Lord sa bawat araw Panginoon. At kahit kailan Lord God ay hindi mo kami binibigo aming Ama. Kahit kailan Panginoon ay hindi ka nagkukulang o Father God. Panginoon, sapat ka na Lord sa aming mga buhay. Punuin niyo po kami Panginoon. Father God, sa umaga pong ito, Panginoon, ninanais namin, Lord, na mapapurihan ka, Father God, na maitanghal, Panginoon, ng pangalan mo, aming Ama, na maluwalhati ka, Father God, sa aming pagsamba, aming Panginoong Jesus. Salamat po, Panginoon, sa kapayapaan, Lord God, sa kagalakan, Panginoon, na sa iyo lang po namin matatagpuan, O Father God. Aming Panginoong Jesus, ito po ang aming dalangin. Sa inyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Oh, thank you, Lord Jesus. Palakpakan po ulit natin ang ating Panginoon at tayo po ay sama-samang umawit. Papurihan siya ng may galak sa ating mga puso. Come on, church! Sabay-sabay po tayong umawit, pumalakpak, sumayaw, magalak sa pagpuri sa ating Panginoon. Harapan-dapat ka, O Diyos. Sinasamba ka namin, luluwalhati aming Ama. Diyos na makapangyarihan ka.
bawat tapat ng luha sa aking kahinaan. Sa bawat luho at panalangin, di mo ako. 'Di mo ako iniwan. 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 '
Salamat po aming Ama. Ninanais lamang po namin, Panginoon, ang inyong kalooban ng masunod, Father, sa aming mga buhay. Aming Ama, tulungan mo po kami, aming Diyos, na sumunod sa inyo, Father, na magtiwala, Panginoon, ng buong puso, aming Ama. Father God, ang tanging panghahawakan lamang namin, Panginoon, ay ang mga pangako mo, Lord. Help us to trust in you, Father, and to have faith in you, O Lord. Ito po ang alay namin sa inyo, aming Ama, ang walang hanggang papuri na nararapat para sa inyo. Hanggang papuri, o Diyos, ibibigay. Ikaw lamang ang nagdulot ng isang bagong buhay. Hindi ko kayang bilangin pagpapala mo sa akin. Awit at buhay ko ay tanggapin. Ating pangalawa. Minsan pa ako'y aawi sa iyo, Panginoon, at ang dalangin ko'y dinggin mamuna ka, Jesus, sa aking landasin. Kahit na mayroong pagsubok
Salamat po, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa banal mong presensya na siyang sumasama sa amin, aming Ama. Father God, wala na po kaming hahanapin pa, Panginoon, kundi ang makapiling ka, Lord, ang maranasan, Panginoon, ng presensya mo, aming Ama, sa aming buhay. Aming Ama, maging totoo sa puso namin, Lord, na sapat ka na, aming Diyos. Sapat ka na sa aming mga buhay, Panginoon. Sapagkat ikaw lamang ang aming kailangan, aming Ama. Sapagkat sa inyo, Father God, wala na kaming kailangan ipangamba, Lord. Wala na kaming dapat ipag-alala, Panginoon. Aming Ama, inanais lamang po namin, Lord God, na masamba ka, Lord. Na magamit mo, Panginoon, ang aming mga buhay, Lord, bilang pagsamba, Lord. Sa inyong kaluwalhatian, Lord God, sa inyong pangalan, aming Diyos. Father God, patuloy, Panginoon, na ikaw ang manguna, Lord, sa aming mga buhay, Lord. Patuloy na ikaw ang kumilos sa aming Ama, sa aming mga buhay, aming Diyos. Ikaw ang maitaas, Lord. Ikaw ang makita, Father God. Ang pag-ibig mo na sumasa amin, Panginoon, ang makita sa amin, Lord God. Ninanais namin, Father God, na maitaas ka, Father, sa aming mga buhay, aming Ama. Salamat po, Panginoon. Sa inyo na po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pinakamataas na pagdakila, kaluwalhatian at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord God. We worship you. To God be the glory po at maaari na po tayong maupo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Daming wala. Karamihan po sa atin ay may mga sakit at may karamdaman sa matinding panahon, ang init. Kaya tayo po ay panalangin natin ang bawat may sakit. Usong-uso po talaga ang karamdaman. Ngayon po ay pag-aaralan po natin ang tamang pagsamba sa Diyos. Dahil we are living in the last days, sabi ko nga sa inyo, ay ito yung panahon ng pagsisiyasat kung tayo po ay nasa tunay na pananampalataya. Ang gagamitin ko pong text sa inyo ay sa Lumang Tipan, sa aklat po ng Micah, chapter 6, starting verse 6 to 8. Babasahin ko po sa Tagalog. Ito po ang hinihingi ng Panginoon sa atin, ng Diyos, ng tunay na pagsamba. Basahin natin ang aklat po ng Micah, chapter 6, starting verse 6. Kahit po English or Tagalog, pero basahin ko sa Tagalog, kung gusto niyo sa English. Ano ang dapat kong dalhin sa aking pagsamba kay Yahweh? Yan. Sasamba ka, syempre, paano at anong dadalhin mo? Ang Diyos ng kalangitan. Magdadala ba ako ng guyang 1 taon, ang gulang bilang handog na sinusunog sa kanyang harapan? Malugod kaya siya kung handugan ko ng libu-libong tupa o umaapaw ng langis ng ulibo? Ihandog ko ba sa kanyang aking anak na panganay ang laman ng aking laman bilang kabayaran ng aking mga kasalanan? Itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay, patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang salita. Yumuko tayo sandali at humingi ng pagbabasbas. Humihingi kami aming Ama ng kapahintulutan, gamitin ang banal niyong pangalan at ang banal niyong salita upang mailagak niyo sa aming puso, aming Ama, upang ito po ay maging sanhi ng aming pananampalataya at pagtitiwala sa inyo. Hinihingi namin ang patnubay ng Banal na Espiritu, Panginoong Hesus, para sa inyong kaluwalhatian. Ito po ang aming dalangin. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Nung nakaraan linggo po ay tinakil po natin ang pangitain ng mga mananampalataya. Ito po ang ating application sa ating pananampalataya. Ang tayo po ay lumago at maging kawangis po ng ating Panginoong Hesus.
It is the application of love, hope, and faith that we have tackled last Sunday. Naalala nyo sa 1 Corinthians chapter 13, dinefine puro ng totoong kahulugan ng pag-ibig. At ang sabi ron, now, faith, sa verse 13, faith, hope, and love abide, these three. But the greatest of these is love. Doon po dinidiin, ang pinakamahalaga po ay pag-ibig. Kasi ang pananampalataya at pag-asa ay titigil kapag nasa langit na po tayo. Wala na po ang faith dahil ang faith ay hanggat hindi pa natin nakikita ang Diyos. Ang gandi ng pag-asa, hanggat hindi mo pa nakukuha ang pangako ng Diyos, lagi may pag-asa. Pero pag nasa langit na tayo, andun na, tapos na ang pananampalataya, tapos na ang pag-asa. Subalit ang pag-ibig ay mananatili sa kalangitan, magpasawalang hanggan sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Dito po, lahat ng bagay nito, love, hope, and faith. Subalit ang pag-ibig, ang pananampalataya, at ang pag-asa ay kinakailangan dumaan sa pagsubok. Yung sabi ko sa inyo, totoo lahat ng totoong Christian, meron love, hope, and faith. But this love and hope and faith should pass through the test. Kasi hindi, ito ang sukatan kung totoo tayong Christian o hindi. Maraming tao sinasabi, meron silang love, hope, and faith. But what is the test? Dadaan ho tayo. Ayon po rito sa 1 Thessalonians chapter 1, verse 2 and 3. Babasahin ko sa inyo, English. 1 Thessalonians chapter 1, verse 2. We give thanks to God always for all of you, ang kausap, Christian. Making mention of you in our prayers, constantly bearing in mind your work of faith, your labor of love, and steadfastness of hope. So, binanggit uli doon, ang faith, work of faith, labor of love, and steadfastness of hope in our Lord Jesus Christ, in the presence of our God and Father. Kita ho ninyo yung paglago ng mananampalataya. Ibig sabihin yung pananampalataya natin na may gawa. Because according to James, faith without work is dead. Kaya test po ito. Maraming taon sasabi may faith kay Lord. Ang tanong, where is the work, ang katibayan ng iyong pananampalataya? Meron dapat itong bunga ng mabubuting gawa. And then, ang pag-ibig na may pagpapagal. Because friends, ang totoong pag-ibig ay hindi napapagod. Totoong pag-ibig na may pagpapagal, labor of love. Kaya minsan, yung sa family home, minsan gano'n nakikita niyo. Kunwari, mahal mo asawa mo, mahal mo anak mo. Pero reklamo ka na, reklamo sa sabi, pagod na ako sa inyo. Friend, that is not love. Ang pag-ibig po ay merong pagpapagal. Doon mo makikita na mahal mo ang isang tao na kahit napapagod ka, hindi ka tumitigil magmahal dahil ang pag-ibig ay merong pagpapagal. Yung iba kasi gusto nila yung pag-ibig na madali, yung walang kapagod-pagod. That is not love. Kaya tayo, kita ko yung magulang sa anak napapagod, pero hindi sumusuko yan dahil mahal ng magulang ang kanilang mga anak and vice versa ang mga anak sa magulang. And then ang pag-asang may katatagan, ang pag-asang may pagtitiis. Kita ho ninyo, no? Yung po yung test ng love, hope, and faith. May gawa, may pagpapagal kahit nahihirapan, at sa pag-asang may katatagan, ito po ang kanyang pagtitiis. May kahahantungan ang ating faith, love, and hope. This is now our problem in our end times. Before the rapture comes, ito ho, dama ko ay pagpapaalala ng Diyos sa Christian. Dahil dito ho, makikita ho natin, in the end, difficult times, sabi ho ng 2 Timothy chapter 3, verse 1, dapat mong malaman na sa mga huling araw ay magkakaroon ng mga kahirapan. Ang kahirapan ito, friends, ay hindi po lamang kahirapan sa pera. Ang tao sa huling araw ay mahirap dahil napakahirap makitungo sa tao. Yan o. Basahin natin, ha? Dapat mong malaman sa mga huling araw ay magkakaroon ng mga kahirapan. Bakit? Ang mga tao ay magiging makasarili. Sakim sa salapi, palalo o mayabang, pagmamataas at mapagsamantala. Swahil sa magulang, walang utang ng loob at lapastangan sa Diyos. Verse 3, sila'y magiging malupit, walang habag, paninirang puri, marahas, mapusok at namumuhi sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, pabaya, mayabang, mahilig sa kalayawan, at walang pag-ibig sa Diyos. Mas gusto nila yung kalayawan.
Sila'y magkukunuring maka-Diyos. Kunwari lang. That is religious. Magkukunwaring maka-Diyos. Ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Doon ho lumalabas yung hindi totoong pananampalataya, hindi totoong pag-ibig, at hindi totoong pag-asa. Di ba? Magkukunwaring maka-Diyos. Yung ho yung panahon nung ang Panginoon na nagkatawang tao, yung po yung mga Pariseo at Skriba. Kunwari maka-Diyos. Pero hindi makita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Sabi ho ng Bible, iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Kaya meron tayong mga taong iniiwasan. Kasi delikado ho, we are now living in the last days. Hindi ho alam ng tao yun. Ito nga sa Middle East yung Board of Peace nila ng President Trump ng Amerika. Board of Peace po yun, pero puro gera. At handa silang pumatay ng libu-libong mga tao, kahit civilian, kung kinakailangan. Where is peace? Kaya naalala ko yung 2 Thessalonians. They will say peace and safety than sudden destruction. Friends, we are living in the end times. Ito na ho ito. Kaya yun ang problema ho natin. Kaya ito check lang ng Panginoon. Are we real Christian? Yeah? The war around the world, the hatred among men, suffering among the nation. Kailangan po natin dito ang tulong ng ating Panginoon. We need our faith to be strong. Kasi pasama ng pasama ang mga tao sa ating kapaligiran. Sana nga po dumating na si Lord, kunin na tayo, sunduin na tayo ni Lord. Ang John chapter 14 na pinangako niya, na siya aalis upang ipaghanda tayo ng ating matutuluyan, babalik siya upang tayo ay kunin. At nangako siya, siya mismo ang susundo sa atin. That is the rapture of the church. And now, friends, all in all, we need faith lift. Ibig sabihin, we cannot be pleasing to God without our faith. Hebrews 11 verse 6. For it is impossible for God to be pleased without faith. For those who comes to God must believe that God is God, and that God is a rewarder of those who diligently seek Him. Man's solution to problem is not religion and ritualism. That is another. Friends, sa Bible, ang Tower of Babel is a form of religion. Kasi in religion, gumagawa sila ng paraan para abutin ng Diyos. And in Genesis chapter 11, ganun-ganun ang sinasabi ng mga tao, come, let us build for ourselves a tower whose top will reach into heaven. Gumagawa sila ng religion, Tower of Babel. Kaya lahat ng tao, lahat ng religion, it is a Tower of Babel. They want to reach God for themselves. Gumawa tayo ng paraan, abutin natin ng Diyos. But the Bible says, we cannot reach God unless God reach us. Siya po ang aabot sa atin, kaya ang Diyos ay nagkatawang tao upang abutin ang tao. Kasi pag tayo umabot sa Diyos, magkakaroon tayo ng pride. Yan po yung sinasabi ng Ephesians chapter 2, verse 8, di ba? For you have been saved through faith, not of good works, lest any man should boast. Wala kang may pagmamalaki. Not a single things in our salvation comes from man. Lahat ng kaligtasan natin ay galing po sa Diyos. Para wala na tayong may pagmalaki. Huwag mong sabihin mabait ka, magmamalaki ka pa rin. Huwag mong sabihin gumawa ka ng mabuti, magmamalaki ka pa rin. Salvation is through faith alone in Christ Jesus. That's why ang tao po ay nagtatago sa Diyos through religion. Para ho yan sa Genesis, sinalala ho ninyo, nung nagkasala si Eva at si Adan, nagtatago na ho sila, si Eva at si Adan sa Diyos. Anong nagtatago ho, sabi ng Bible, nagtatago sila sa mga puno, sa gubat. Hinahanap sila ng Diyos, where are you? Ayaw na nila. Nagtatago po sila sa Diyos. At ngayon po, ang Diyos, ang mga tao ay nagtatago. Ang unbeliever, nagtatago ho sa pamamagitan ng religion. Kaya akala ng tao, pag may religion siya, okay na siya. Okay na siya. May religion eh. Friends, that is Matthew chapter 16. Nakita natin doon. Ang mga tao nagtatago sa religion. Akala nila, pag may religion sila, okay na sila. Friends, pero wala silang relasyon sa Diyos. Remember, Matthew 16, sinabi ng Panginoon, tinanong ng Panginoon mga alagad, sino ba ako sa mga tao? Sabi nila, yun na religion. Sabi nila, ikaw daw ang John the Baptist. Sabi nila, isa ka sa mga propeta.
How about you? Who am I to you? And then Peter said, you are the Christ, the Son of the living God. Sabi ng Panginoon, blessed art thou, Peter, for flesh and blood did not reveal that to you, but my heavenly Father. Hindi ka pwedeng magtago sa sinasabi ng tao sa religion. Dapat ikaw ay may kaugnayan sa Diyos, na ang Diyos ay nagpapahayag. That is the church. Kaya ang church po totoo ay pinapahayagan ng Diyos mismo, personal. Hindi ho tayo nagtatago sa religion. That's why I told you a lot of times, it is not religion that we need, but relationship with our Lord Jesus Christ. Di ba? Kasi akala ng mga tao, basta't may religion ka, okay na. Friends, it is not religion. It is relationship with our Lord Jesus Christ. Personal po yun. That's why Micah chapter 6 says, sa English naman ito, with what shall I come to the Lord? Paano ko lalapit sa Diyos? Paano ko siya sasambahin? And bow myself before the God on high. Shall I come with Him with burnt offering, with yearning calves? Does the Lord take delight in the thousands of rams, 10,000s of rivers of oil? Shall I present my firstborn for my rebellious acts, the fruit of my body for the sin of my soul? And then verse 8 says, He has told you, O man, what is good, and what does the Lord requires of you, but to do justice, love kindness, and to walk humbly with your God. Importante po ito sa atin. Kasi tinuro niya sa inyo, sa atin, kung ano ang mabuti. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay, magpatuloy mong mahalin ng iyong kapwa, yun ang nakakalimutan natin. At buong magpakumbaba ka sumunod sa Diyos. Do what is right, to love mercy, and to walk humbly with your God. 2,500 years ago, yun ang problema at yun din ang problema natin in our time. Yung po, friends, itong mga salitang ito, hindi po ito yung plano ng kaligtasan. We are already saved by the blood of Jesus. Ang problema lang ho natin, hindi ho yung ligtas na ho tayo. Ang problema natin, paano tayo mamumuhay matapos tayo maligtas? How to behave as saints after. The importance, ito po ang kahalagahan ng Imago Dei. We are made in the image of God. Ligtas na tayo, wala namang problema ron. Ang tanong lang, paano tayo mamumuhay pagkatapos natin maligtas? In the book of Micah, pinakita huro ng propeta ng Panginoon. Yes, God loves us through His mercy and grace. But remember that, sabi ni Micah, God is also a God of justice. Ay, ibang tao nininiwala na ang Diyos maglalagay ng tao sa impyerno. No, God loves everybody. But remember this, He is not only a God of love, He is also a God of justice. Makatarungan ng Panginoon. Kung ayaw ng mga tao ang Diyos, no choice ang Lord. Ang tao ang pumili ng kanyang kahihinatnan, niya siya'y hahatulan sa dagat-dagat ang apoy ng impyerno. Kaya nga merong great tribulation. The purpose of great tribulation according to Matthew chapter 24, upang ang mga tao ay magrepent at hanapin ang totoong Diyos na kanyang buhay. Kaya sa Micah po, pag binasa natin ang buong aklat na yon, makikita ho ron ang corrupt politician, corrupt government, compromising preachers and Christians. Ako, ang dami yung mananampalataya na nakikipag-compromise sa sanlibutan. And then complacent people without mga Kristiyano kuno pero walang apoy sa ating Panginoon. And sin must be judged. Yun na ho yung final calling ng Panginoon in the book of Micah, in the Old Testament. But in the New Testament, although lahat po tayo ay niligtas na ng Panginoon. But remember friends, there is what we call as the Bema Judgment. Huwag po natin baliwalain. Hindi porke niligtas na tayo ng Panginoon, tinubos tayo sa ating mga kasalanan, ay magpapakampante ho tayo. Who knows? Akala ho natin Christian tayo, pero hindi pala. Yun ang nakakatakot. All individuals will one day be judged, and there is such a thing as the judgment of a nation. The Bema Judgment, you can see in 1 Corinthians chapter 3, verse 10. Pero hindi ho yun ang ating pakay. Ang pakay natin, God is always looking how we treat other people.
Paano natin tinatrato ang ating kapwa-tao? Doon po concern ng Panginoon because we are already saved. We are already Christian. Paano natin tinatrato? Ang ibig sabihin ng Panginoon, walang lokohan, walang dayaan. Tratuhin mo ang iyong kapwa ng tama. Yun po ang gusto ng ating Panginoon. Di ba? The true prophetic style, Micah comforting the afflicted and afflicting the comfort. Inaaliw ng Diyos ang mga nababagabag at binabagabag ng Diyos ang mga naaaliw. Ecclesiastes chapter 3. May panahon ng pagtangis, may panahon ng pagtawa o kasiyahan. And then God condemned sin. He exposed performance based on piety. He predicted the fall of the nation because they do not treat people according to the Word of God. Yung trato, hindi ito napapansin ng mga tao. Kasi most of the churches, pinag-usapan salvation. Dali lang ho ng salvation. Manampalataya ka lang ng ang Panginoon ay namatay para sa atin sa krus ng Kalbaryo. Ligtas ka na. Tao sa puso po yun. Ang problema, after we have been saved, how do we treat other people? Paano natin sila tinatrato? Kaya sabi ho ron, with what shall I come to the Lord? How can I come to God? How can I worship God? Micah ho yun. Nakikita ho natin. At nire-rebuke ng Panginoon ang mga reliyosong tao. Akala nila okay sila, pero hindi. Amos chapter 5 verse 18 and following. In the book of, kasi magkakatugma po yan si Micah at si Amos. Pareho po sila ng kapanahunan. Amos chapter 5 verse 18. Alas, who are longing for the day of the Lord. Excited sila sa araw ng Panginoon. For what purpose will the day of the Lord be to you? Will it be darkness and not light? As when a man flees from a lion and bear meets him, or goes home leaning his hands against the wall, and snake bites him. Will not the day of the Lord be darkness instead of light, even gloom with no brightness in it? Ito ho yung sinasabi ng Panginoon. Sabik na sabik kayong makita ang Panginoon. Even in our time, lahat tayo, sabik tayo sa rapture. Ang tanong lang ng Panginoon, pag nag-rapture ba, makikita nyo liwanag o kadiliman? Baka mamaya sabik na sabik tayo sa rapture, antay tayo na antay sa Panginoon. Pag nag-rapture, hindi mo pala tayo kasama. Yun ang mali. Ha? Ang tagal ko inantay yung rapture, hindi pala ako kasama. Yun ibig sabihin ng Panginoon. Who are longing for the day of the Lord. For what purpose will the day of the Lord be to you, sa inyo? Ano ba ang araw ng Panginoon? Kasama ka ba o hindi? Will not the day of the Lord be darkness instead of light? Dapat liwanag kadiliman. Baka mamaya antay sa rapture ng church, tapos hindi pala tayo kasama. Dadamputin pala tayo sa Great Tribulation. Kasi sa Great Tribulation, according to the book of Revelation, marami pang tao ang maliligtas. Kaya lang, dadaan sila sa Great Tribulation. Martyrdom. Hahantingan sila ng Antichrist. Pahihirapan, ikukulong, papatayin, pupugutan, and so on. Pero maliligtas naman. Kaya ito, pinapaalala ng Panginoon. Alas, you are longing for the day of the Lord. Sabik na sabik tayo sa Panginoon. For what purpose will the day of the Lord be to you? Kadiliman ba o liwanag? Kaya yun ang ayokong mangyari sa atin. Ang tagal natin inantay ang rapture. Inaantay hanggang ngayon. Tapos pag nag-rapture, hindi pala tayo kasama. Ay, sayang. Why? Hindi ho sineryoso ng mga tao. Nagtago ang tao sa puno. Nagtago ang tao sa religion. Nagtago ang Christian sa worship service every Sunday. Kaya sabi pa, verse 21. Basahin, tuloy natin. Amos chapter 5, verse 21. Ito, mananampalataya po ang kinakausap dito. I reject your festivals, nor do I delight in your solemn assemblies. Nagtitipon din po sila, tulad natin. Even though you offer up to me burnt offering and your grain offering, I will not accept them, and I will not even look at the peace offering of your fatling.
Take away from me the noise of your song. Umaawit din po sila. I will not even listen to the sound of your harp, but let justice roll down like waters and righteousness like an ever-flowing stream. Kita ho niyo, pareho rin sa atin, naggagather din po sila. Hebrews 10:25. Nagtitipon, nag-aawitan din sila, nagtutugtugan din sila. Itigin niyo ang mga ingay ninyo. Ayokong pakinggan ang inyong mga ingay. Ayokong pakinggan ang inyong mga awitin. Sabi ng Panginoon, galit po ang Panginoon. Why? Dahil hindi tama ang pagtatrato nila sa kanilang kapwa-tao. And some Christians, they are hiding from God through church fellowship. Akala nila, porque 100% na kanilang attendance, okay na sila. Friends, hindi po iyon ang totoong pagsamba. Bahagi lang po yung ating awitin at pagtitipon according to Hebrews 10:25. Maganda, masarap umawit sa Diyos, masarap tumugtog. But ang importante, paano mo tinatrato ang iyong kapwa? Kaya maraming Christian nagtatago sa church. Ang unbeliever nagtatago sa religion. Kaya kampante sila, hindi, may religion naman kami. Hindi, ako naman umaattend ako every Sunday. The question is, how do you treat your neighbor? Paano mo tinatrato ang asawa mo, ang anak mo, ang kaibigan mo, ang kaaway mo? Paano mo tinatrato ang gobyerno? Lahat dito. But let justice roll down like waters and righteousness like an ever-flowing stream. Note, the answer is not what we have done to God, but what we have done to our neighbor. Kasi sa Diyos, siyempre, lalapit tayo sa Kanya, sasambahin natin siya. Dahil may takot tayo sa Diyos. How about our neighbor, ang ating kapwa? Relationship with God and man surely affects our personality. Kaya dito po sa Micah, erases the things on the entire list, replacing the complicated possibilities with one of the finest definition of simple faith in God. Kaya sabi ko ng Micah 6:8, He has told you, O man, sinabi niya sa iyo, tao, what is good and what does the Lord requires of you, but to do justice, love kindness, and to walk humbly with your God. Yan na ho yun. To do justly. Diba? Patas ba tayo sa ating kapwa? Nilalambangan ba natin ang ating kapwa? Inaabuso ba natin yung ating mga kasambahay? Niluloko ba natin ang ating asawa? Walang lamangan, walang dayaan, walang lokohan. Dahil pag meron tayo nun, akala natin Christian tayo. Doon ho masusubukan ng love, hope, and faith. Kaya sabi ko sa inyo, ang ating love, hope, and faith will pass. Dadaan po ito sa testing. Sana makapasa tayo lahat. It's just a simple message of God. Your faith will be tested, your love will be tested, and your hope will be tested. Kaya sinabi ko sa inyo kanina, ang importante, ang pananampalatayang totoo ay may gawa according to St. James. Because faith without work is dead. Sabi ni Pablo naman, anything that is not of faith is sin. Yung pag-ibig, nabi ko na sa inyo, grabe. Ang pag-ibig pala, hindi po ito sumusuko kahit nahihirapan. Yun ang totoong pag-ibig. Ang pag-asa ay ganoon din, marunong magtiis dahil naniniwala siya to do justly, to love mercy, that is to exhibit the quality of steadfast loving kindness, which is seen in God and comes from Him. Marunong maawa. Importante po yan. Nakakatakot po magtago sa church. Kasi akala natin, ma-attend tayo ng church, okay, kasama ako sa rapture. Langit naman ako. But the question according to the Bible is, how do you treat your neighbor? Makatarungan ka ba sa iyong kapwa? Hindi na lang sa ibang tao Sa kasama mo sa buhay, sa bahay, kasambahay, sa asawa. Nilalamangan mo ba ang iyong kapwa? Inuutakan mo ba sila? Nakakatakot, kasi nabasa ko sa Genesis Nung nagkasala sa Eva sa Adan, andun pa rin sila sa paraiso. Kaya lang, nagtatago sila sa puno.
Of course, God knows them. Pero hinahanap sila ni Diyos. Nasaan na kayo, Adan? Bakit kayo nagtatago sa akin? Kasi dama nila, makasalanan sila, nagkasala sila. Kaya ang church service ay hindi po taguan para sa Diyos. Dito po, naienkwentro natin ang Panginoon. But the Lord assures us that our relationship with one another, kinakailangan tama. Kaya dito ho sa church, importante po yung sa church, meron po tayong relationship sa isa't isa. In our time, uso ho ngayon, yung service ho, worship gathering, sa online na lang. Hindi na ho nila nararanasan ng Panginoon. Wala ho silang contact from person to person. Nanonood na lang ho ng online preaching ng pastor. Friends, Hebrews chapter 10 verse 25, huwag na huwag niyong kalilimutan ang pagdadalo na katulad ng ginagawa ng iba. Kundi kayo ay magpalakasan. Kaya dito, meron po tayong relationship. Kaya hindi ako naniniwala na ang church ay dapat walang pastor. Ang lahat ng church dapat may pastor. At ang lahat ng church, naggagather ng mga tao kasi dito tayo nahahasa. Yung ating gift of the Holy Spirit, yung ating love, yung ating hope, yung ating faith, na i-apply po natin sa isa't isa. Hindi po pwede ang Christian ay nag-iisa. Hindi ka pwedeng nagkukulong sa bahay tapos Christian ka. Paano mo mapapatunayan totoo ka? Nakihalubilo ko ba sa kapwa mo mananampalataya? Nararanasan mo ba ang pagmamahal, ang pagtulong, ang pagpapatawad, ang pagsasaayos? Very important po yun. Kaya maraming tao nagtatago sa religion or in church. To love mercy, to walk humbly with your God, sabi ng Panginoon. That is the requirement. Even King David, alam ni David yan. In the book of Psalms, yung si David po ay nagkasala, sabi niya, Psalms 51, verse 16, For you do not delight in sacrifice, otherwise I would give it. You are not pleased with burnt offering. Alam ni David, ang Diyos po ay hindi nalalagyan, hindi nasusuhulan. The sacrifice of God are a broken spirit, yung kinanta natin kanina. A broken and a contrite heart, O God, you will not despise. Puso. By your favor, do good to Zion, build the walls of Jerusalem, then you will delight in righteous sacrifice. Okay naman paghandog. That is worship. In burnt offering and whole burnt offering, then young bulls will be offered on your altar. Friends, ang tamang pagsamba ay nagsisimula sa tamang pakikitungo natin sa ating kapwa-tao. Doon po dadaan ang testing ng ating love, hope, and faith. Kung meron talaga tayo nun. Kaya hindi ho tayo pwede magtago sa church, sa gathering natin. Hindi ho tayo pwede magtago sa ating pag-awit, pagsamba. Doon lamang tama ang ating pagsamba sa Diyos kung tama ang ating pagsamba, pakikitungo sa tao. That's why faith is not a long series of religious performances or a pile of pious things. All God asks for is simple faith. If the unbeliever are hiding from God through their religion, some Christians are hiding from God through their Sunday service. Kaya marami magugulat pagdating na rapture. Perfect naman ako sa attendance pag Sunday service. Pinagtataguan mo ang Diyos. Ang binabala mo ay umaating ka ng Sunday service. Friends, that is not right. Akala ng tao, basta 100% ng attendance, okay ka na. Friends, that is not the way God looks on. Worship is not just giving to God our Sunday. Ito Every Sunday, nagagather tayo. Kasi yung utos ng Panginoon sa Hebrews 10:25 Basahin ko nga sa inyo. Ng buo para makita ho natin. Hebrews chapter 10, verse 25. Ito sabi. Sa English na lang. Dali lang naman hong intindihin ito
it says this. Verse 24 at 23. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. Verse 24. And let us consider how to stimulate one another to love and good deeds. Stimulate, paghimok. Not forsaking our own assembling together as the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Alam naman natin yan. Malapit na ho tayong sunduin ng Panginoon. Malapit na ang rapture. Kaya na pag-gather, pag Sunday, friends, worship is not just giving to God our Sunday. Ito ho, yung totoong worship. But worship as we gather together, lahat ng ating pamumuhay mula Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Pagsasama-samahin natin yun. Pagdating na linggo, yun ang ating iaalay sa Panginoon. Yun ang ibig sabihin ng Romans chapter 12, verse 1. I therefore beseech you, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship of service. The word therefore in Romans chapter 12, verse 1, it refers na may nangyari na sa Romans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yun yung salvation, election, justification, sanctification na ginawa sa atin ng Panginoon. Kaya therefore, niligtas ka na ng Panginoon, pinawalang sana ka, pinili ka, pinatuwid ka. Dapat ito na ang buhay mo. Present your bodies as a living sacrifice. Not only during Sunday, but your Monday, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. 6 na araw po yun. Lahat ng ating pinamuhay. Paano natin tinrato ang tao, ang ating asawa, ang ating anak, ang lahat ng tao. Yun ang ating iahandog paglinggo sa Diyos. Kaya umaawit tayo, Lord, ito ang aking buhay, tanggapin mo ako. The question is, are we right in dealing with others? Tama ba ang pagtrato natin sa ating kapwa? Tama ba ang pagtrato natin sa mahihirap, sa mga pulubi? Tama ba ang pagtrato natin sa mga tao na nangangailangan ng ating tulong? Tapos linggo ito tayo, haharap tayo sa Diyos. Ang tanong, will God accept our offering, our worship? Kaya yung binasa ko niya sa Amos, ayaw kong pakinggan ang inyong mga tinig, ang inyong mga awitin, itigil na ninyo yan. Mali naman ang trato niyo sa inyong kao. Agalit ang Panginoon. Gusto ko meron kayong katarungan. Marunong kayong maawa, marunong kayong magmahal sa iyong kapwa. Ialay niyo ang inyong sarili sa akin at tatanggapin ko kayo. Friends, that is the right worship. Jesus said in John chapter 4, Thou shalt worship the Lord thy God in spirit and in truth. Hindi ho natin pwedeng dayain ng Panginoon. Kasi alam naman natin yan eh. Hindi ho ba guilty ho tayo pag ang ganda ho ng worship natin. Tapos nung nakarang araw, meron tayong taong inapi. Grabe. Dama ko, hindi tayo tatanggapin ng Panginoon. What kind of worship is that? Nilamangan mo ang kapwa mo. Yung nagninegosyo, ayaw mong tumubo. Gusto mo, ikaw lagi ang tatawad. Ayaw mo siyang tulungan. Tapos sasama ka sa akin. Yeah. Doon ang lalabas yung scripture. Ayaw kong pakinggan ang iyong awit. Gusto ko dumadaloy sa inyong puso ang katarungan, ang pagmamahal, ang habag sa inyong kapwa. How do we treat other people? That is the right worship. That's why worship is not just giving to God our Sunday. Remember this. Sinasabi, tuwing linggo, nagsisimba kami kay Lord eh. Sumasamba kami. Friends, hindi lang linggo. Kasi ang pagsamba sa Diyos ay araw-araw. Ginagather natin yan. Tapos pag Sunday ginagather natin, inaalay natin sa Panginoon. That is the meaning of worship. And according to Romans chapter 12, there would be no worship without an offering. Our lives are offering from Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. We give it to God. There would be no offering without a sacrifice. That's why our life is a life of sacrifice.
Pag sinabing sacrifice, there will be no sacrifice without dying to self. Nawawalan tayo. Kaya ako ito sinasabi sa inyo, baka mag-rapture, marami magulat sa atin. Akala ko, pastor okay na ako Friends, the Bible says we cannot mock God. Kung ano ang ating tinanim, yun ang ating aanihin. Be prepared. Dama ko ito, pinaghahanda tayo ng Panginoon sa coming rapture. Let us not use our Sunday gathering as a covering for our sin. Hindi ito panakitbutas. Ang ating Sunday gathering ay paghahandog sa Diyos ng lahat ng ating ikinabuhay sa buong linggo. Kaya ang sarap umawit sa Diyos pag tama ang ating trato sa ating kapwa-tao. Wala tayong niloko, wala tayong nilamangan, wala tayong inabuso. Bagkus pinairal natin ang love, hope, and faith natin sa ating kapwa so that God might be glorified in us. That's why in John 4:23, let us worship God in Spirit and in truth. Ang sarap po. Yung totoo lang, walang lokohan, walang dayan. Kasi ayaw ng Panginoon na okay tayo kay Lord, pero sa ating kapwa hindi tayo okay. That is why the main commandments, di ba? Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind. Second, love your neighbor as yourself. Magkadugtong po yun. Hindi pwedeng mahal lang natin ang Diyos, pero hindi natin mahal ang ating kapwa. Kaya every day, our life depends on how we treat other people. That is the true worship unto God. At ang Diyos tatanggapin ang ating pagsamba pag nakikita po niya na tayo ay aware kung paano natin tratuhin. Sa church dito, ang ganda, samahan ng mga kalalakihan, ng kababaihan. Kaya dito minsan, nagkakaroon po tayo ng gasgasan. Nagkakaroon tayo ng mga testing. Pero ang mahalaga po, nagmamahalan tayo sa isa't isa. Tapos, unto the world, ganun din po tayo. Because sabi nga po ng 2 Timothy 3, in the end times, difficult times, in the end days, difficult times will come. Because people will be lovers of... Paano mamahalin ng mga taong hindi mananampalataya? How can God be glorified in us? Tatratuhin natin sila, aabutin. And then God will answer our prayer because seryoso po tayo sa Panginoon. Ito lang po. We should aware na hindi po natin pinagtataguan ng Diyos through our Sunday service. We're open to God. Huwag tayong magtago sa Diyos. Kaya everyday, kinakausap natin ng Panginoon, pinasisiyasat natin kay Lord ang ating puso. Baka meron tayong ginagawang hindi tama. And God is so good. The Holy Spirit will reveal unto us kung ano po ang ating totoong kulay na pagkatao. And of course, as a Christian, handa po tayo lagi magsisi sa lahat ng ating kasalanan. And God will forgive us from all of our sin. And I pray to God that all of us, I always pray for you. Sana walang maiwan sa ating kahit isa. Sana lahat tayo kasama. Pero hindi man ako masusunod But I always pray to God. Kaya nga, yung message ni Lord ito, seryosuhin natin ang Panginoon. Kung talaga nangyari sa atin ang Book of Romans chapter 1 to 11, tiyak mangyayari sa atin ang Romans chapter 12, that our worship might be acceptable to God, which is our spiritual worship of service. Kasi ganun, even nung ating Panginoon na katawan tao, ganun din siya Kaya nagalit siya sa mga Pariseo at Skriba. Mukhang maka-Diyos, pero minamaltrato ang mga tao. Wala silang pakialam. Kahit na pinagaling ng Panginoon ang mga may sakit, they are not concerned about their sickness. Ang concern lang nila, teka, Sabat bakit ka nagtatrabaho? Sabi ng Panginoon, talagang wala kayong pagmamahal sa kapwa niyo. Ano kung Sabat? Nagpagaling ako. Hindi niyo ba alam, ako ang Panginoon ng Sabat? Kasi si Lord po yung Sabat, ibig sabihin, kapahingahan. Even in our time, lahat ng totoong Kristiyano na tumanggap sa Panginoon ay nakapasok na sa kapahingahan ng Panginoon.
Kaya hindi na ho tayo yung Sabado. Kasi sabi ni Lord, come unto me, all of you who are heavy laden, and I will give you Sabbath, rest, kapahingahan. Kaya pag nasa Panginoon tayo, kapahingahan, hindi na tayo ang gumagawa para sa ating sarili. Nasa kapahingat na tayo ng ating Panginoong Isus. Come unto me, the Lord said, in the book of Matthew, chapter 11, verse 20. All of you, lahat po inaanyayahan ni Lord na lumapit sa Kanya. Alam ni Lord, pagod na tayo. At tanging si Kristo ang ating kapahingahan. Pag tumigil na tayo sa ating sariling gawa, kundi ang gawa ni Kristo ang ating ginagawa, doon lang tayo makapagpapahinga. But as long na ginagawa natin ang ating kalooban, wala tayong kapahingahan dyan. Tandaan nyo nakakapagod ang mabuhay kung ikaw ang nabubuhay. Pero pag si Kristo ang nabubuhay sa atin, the Lord promises, you will now entering into my rest. Magpapahinga ka, anak. Kung ikaw ay nasa akin, huwag mong gagawin ang iyong sarili. Gawin mo ang kalooban ng Panginoon. That is the Sabbath. Pag binasa niyo sa Colossians, yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Sabi niyo, bakit kayo? Hindi ba kayo linggo? Hindi Sabado. Hindi nila alam, ang kapahingahan ay si Kristo. Hindi yung araw. Kasi ang ang tao ay nabubuhay sa kanyang sarili. Nakakapagod. And I pray to God, lahat po tayo, please continue to pray to God. Siya po ang aayos sa ating puso. Kung meron tayong niloko, parang si Sakeo, huwag na natin lokohin ang kapwa natin. At huwag natin pagtaguan ng Diyos sa pamamagitan ng ating Sunday service. I'm talking about Christian. Yung unbeliever, nagtatago sila sa religion. But we are open to God. Our relationship with God is also our relationship with other people. Mahawain, mapagpasensya, mapagmahal. And that will test our love, hope, and faith. Today, we're going to pray to God concerning our life. Our family, our relationship with one another. Even, let us pray for our brethren who are in sickness, yung mga may sakit at may karamdaman. Let us all please bow down in prayer. Pinakamamahal naming Ama, nagpapasalamat kami sa kaligtasang ibinigay niyo sa amin sa pamamagitan ng inyong mahal na anak na si Jesus. Na aming tinatamasa po, Ama, ang inyong biyaya at grasya araw-araw dahil sa inyong katapatan at sa inyong pag-ibig, kami ay nabubuhay. Maraming salamat po, Ama, sa mga aral na pinaalala niyo sa amin upang huwag namin pagtaguan ang aming Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pagsamba, sa pamamagitan ng reliyon o anumang bagay, kundi maging bukas kami sa inyo, Panginoon. Turuan niyo kami matutong pakitunguhan ng aming kapwa ng mga pagmamahal, may pagpapatawad, Panginoon, at iiral ang katarungan. Pangunahan niyo po kami sa pang-araw-araw na buhay. Dalangin namin ang may tatanggapin niyo ang aming handog sa inyong buhay. Tuwing kami nagtitipon kada linggo, lahat ng aming ipinamuhay nung mula Lunes hanggang Sabado ay maging kaaya-aya at katanggap-tanggap sa inyo kung paano namin tratuhin ang aming kapwa at higit sa lahat kung paano kami nakipagtungo sa inyo sa aming pananampalataya at pananalangin at pagsunod sa inyong kalooban. Ama, dinadalangin ko sa inyo ang mga lalaki at babae naririto, ang kanilang mga pamilya. Pakiayos niyo po ang aming buhay. Humihingi kami ng tulong, Panginoon, na punuin kami ng inyong pag-ibig. Ang bawat mag-asawa ay puspusin ng inyong pag-ibig, Panginoon, upang maging tapat kami sa isa't isa para sa inyong karangalan at kaluwalhatian. Ang bawat magkakapatid, Panginoon, ay matututong magpatawad sa isa't isa upang kayo po, Panginoon, ang siyang maitanyag sa aming buhay na kami nga ay mga anak ninyo. Tulungan niyo kami, Panginoon, pairalin ang katarungan, ang pagmamahal sa kapwa para sa inyong karangalan. Tulungan niyo po kami, Ama, humingi kami ng tulong sa inyo at kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. Tanggapin niyo nawa, Ama, ang aming handog sa inyo, ang aming kaluluwa,
Ang aming katawan at espiritu ay aming iniaalay sa inyo. Sa pamamagitan ng banal na dugo ni Jesus, tanggapin niyo po kami, Ama, at patawarin kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Tanggapin niyo rin po, Ama, ang aming mga handog sa inyong tithes and offering, love gifts, pledges, upang maging kabahagi kami, Ama, ng inyong gawain dito po sa lugar ng Malolos. Maipagpatuloy ang pangangaral ng inyong salita upang ang mga anak ninyo ay lubusang pong makarinig ng inyong tinig at magalak sa inyong katarungan, sa inyong pagmamahal. Salamat po, pakinggan niyo po ang panalangin ng inyong mga anak. Ang mga may sakit, Panginoon, ay pagagalingin din ninyo. Aabutin niyo sila ng inyong mayamang awa. Dalangin ko, Panginoon, ay maranasan kayo ng inyong bayan, na kayo nga ang Diyos naming tapat na kumakalinga sa amin. Huwag niyo po kaming pababayaan. Dinggin niyo po ang aming panalangin sa tuwid-tuwina. Samahan niyo kami sa mundong ito na napakagulo, Panginoon. Ang inyong mga pangako ay lagi namin pinanghahawakan na hindi niyo kami iiwan at hindi niyo kami pababayaan. Maraming salamat po, Ama. At maingat naming ibinabalik sa inyo lahat ng papuri, ang karangalan at kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Inaanyayahan ko pong muli ang lahat na tumayo at atin pong muling awitin ang pusong basag.